Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating bagong segment, Ang Take Ko, Hata ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment, ginawa ko ito dahil araw-araw maraming nagme-message sa akin. Attorney, anong take mo dito sa isyong ito? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa lang ako ng isang segment, Ang Take Ko, Hata ni Attorney Ricky Tumutorgo. Kaya lagi nyo na lang itong subaybayan araw-araw sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Abangan nyo lagi ito, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, anong take ko dito sa kudeta daw sa Senado? O yan. Mainit na naman tong usap-usapan na to tungkol daw dito sa kudeta sa Senado. Actually, nagiging mainit ito dahil nga sigurado na halos nalulusot talaga ang impeachment ni Sara sa Kamara. Ano na yan eh? Kahit nga si Amy Marcos na pro Duterte, sabi niya wala na yan, lulusot na yan sa Kamara. Kahit si Panelo na pro Duterte, lulusot yan sa Kamara. Ano na yan? Ewan ko nga kung saan nanggagaling yung mga DDS na yan na nagkakalat na delikado daw na hindi makalusot sa plenaryo kasi marami daw nagbabawian ng perma. Ewan ko, saan naman nanggaling yan? Anyway, so dahil sigurado nang lulusot sa Kamara, yung articles of impeachment sigurado nang makakarating sa Senado. Ay ngayon, itong mga minorya ng Senado nagpaplano na harangin. Sabi ni Robin Padilla, sila daw sa minorya pinag-iisipan nila kung paano haharangin ang impeachment sa Senado. Pag-uusapan daw nila kung anong pwedeng magawa nila. Actually, di ba? Si Marcoleta nauna na nagsabi na rin yan. Sabi ni Marcoleta, pagdating sa Senado, tatanungin ko anong legal basis ng impeachment na yan, di ba? Tapos nag-meeting sana kanina ang minorya doon sa opisina ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano. Kaya lang kulang. Kaya hindi sila natuloy. Pero pinag-uusapan daw nila kung anong gagawin ng minorya. Kaya lang ano namang magagawa nila? Ano namang magagawa nila? Haharangin ang impeachment tulad ng sinabi ni Robin Hood Padilla? Kikwestiyonin ang basis ng impeachment? Sabi ni Marcoleta, hindi naman uubra yan. Nagsabi na si Senate President Soto eh. Sabi ni Senate President Soto, pag nakarating sa Senado ang articles of impeachment, automatic iko-convene nila ang impeachment court. Kasi constitutional duty yan. Walang pwedeng humadlang diyan. Trabaho yan ng Senado na pag nakarating sa Senado ang articles of impeachment, magkukonvene ka agad. Automatic magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. Wala nang diyan, question diyan. Kahit sino niya hindi makakahadlang diyan. So medyo medyo hardline yung stand ni Soto. Talagang siya, sabi niya, sinong hahadlang diyan? Bakit nila kikwestiyonin ang pag-convene ng impeachment court? Ay nakalagay talaga yan sa konstitusyon. Kapag dinala ang articles of impeachment sa Senado, trial shall forthwith proceed. Ang linaw-linawan niya. Pwedeng yung trial magsisimula pa sa June, sabi niya. Pero ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, kaagad-agad gagawin na nila yan. Kasi marami pa daw mga prosesong dadaanan bago mag-trial. Ngayon, sabi ng minorya, sabi ni Marcoleta, kikwestiyonin niya daw ang legal basis ng impeachment. Sabi ni Robin Padilla,
haharangin daw nila sa minorya. Paano naman haharangin? Kaya lang, napag-uusapan kasi ang kudeta kasi sabi nga ni ang ano na yan, observation na yan, galing yan kay dating Senate President Franklin Drilon. Sabi ni dating President Franklin Drilon, ay kung talagang magmamatika si Senate President Soto ng gusto niya, itong mga senador na pro Sara ay gagalaw, posibleng kumuha yan ng suporta galing sa iba. Pwede yan, gawin nila yan para protektahan si Sara Duterte. Gagawin talaga nila yan. Hindi malayong gawin nila yan. Ah, kahit si Senate dating senador Quilino, si Pimentel, si si Coco Pimentel, sabi ni Coco Pimentel, ano talaga, mag-ingat din si Senate President Soto kasi baka talaga ikudita siya niyan. Ah, pero sabi naman ni Senate President Soto, hindi pwedeng hindi niya gawin ang dapat. Kung ano ang dapat at tama, gagawin niya. Oh. Actually, ang paliwanag din nga nila Senador Coco Pimentel. Sa bagay, pag ginawa naman niya ni Senate President Soto, ang ano niya diyan, ang importante, yan ang legacy niya. Oh, paninindigan niya yan dahil sa tingin niya yan ang tamang gawin. Oh. Kaya lang siyempre, ang sinasabi lang naman nila Drilon at saka ni Coco Pimentel, hindi malayo na magmaniobra ang mga senador na kakampi ni Sara para ikodeta si Soto. Kasi nga 15-9 eh. 9 yung 9 malaki yung bilang na 9. Yung senador na nasa minorya ay 9, so malaki. Kailangan lang nila ng kailangan lang nila ng 3. Oh, 3. Pag may 3 na sila, di 12 na. Oh, puntay na. Oh. Kumbaga, pag nakakuha sila ng 13, itong na to, apat ang nakumbinsi nila, nakakumbinsi sila ng 4, 30 na sila. Ibig sabihin, sa kanila na ang liderato ng Senado. Kasi importante ang Senate President dito sa trial na ito ng Senado. Maraming mga motions didesisyonan ng Senate President eh. Ang didesisyonan ng Senate President. Kaya medyo importante ang Senate President talaga. Kaya gusto nila na mapalitan si Soto. Kaya lang ang problema, hindi sila nakakakuha ng bilang eh. Hindi sila nakakakuha ng suporta. Pero gusto talaga nila palitan na si Soto. Kasi gusto nilang maglagay ng senador, ng Senate President na kakampi nila para maprotektahan si Sara. Oh. Kaya lang, sabi naman ni Senate President Soto, wala, hindi makakukuha ng bilang yan. Ganon din ang sabi ni Senador Rapi Tulfo, ay ni Erwin. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, o bakit naman magpapalit ng liderato? Anyway, sa ngayon, ang sabi nila Senate President Soto, sulit pa ang suporta sa kanya ng mga senador. Yun din ang sinasabi ng mga senador. Kaya lang, ang sinasabi naman ng mga observers, wag magkampante si Senate President Soto kasi maselan itong issue na to eh. Impeachment ito ni Sara Duterte. Siyempre, gagawin ng lahat ng mga kakampi niya na mapigilan ang impeachment nito. Ang pag-convict sa impeachment. Okay, ito naman mga kabunyog. Anong take natin dito kay Erese? Kasi sabi ni Egay Erese, itong kongresista ng Caloocan, siya daw, ang gusto niyang tumakbong presidente, si Marojas. Bumalik daw sa politika si Marojas. Kasi magaling daw, ito daw yung pinaka-qualified. Kung ayaw daw ni Lenny, si Marojas. Kasi natalo lang naman siya nung 2016 dahil kay Duterte. Pero dahil nakita na daw ng tao na grabe yung pinsala na ginawa ni Duterte, di ngayon, mas matatanggap ng tao na si Rojas. Kaya lang, ang problema kasi kay Rojas, nagretiro na sa politika. Nagretiro na sa politika. Ngayon, ang inaano dito, ang inaano dito ni Erese, kukumbinsihin niya daw. Kinukumbinsi niya nga daw eh. Na pumayag si Rojas na tumakbo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang sabi ni Rojas ay ni Erese,
mas si Rojas daw kasi kung si Leni daw nagdadalawang isip, si Rojas ay posible na ano. Ang problema naman dito kay Erese kasi, gusto niya pala na si Rojas. Si Rojas ang tinutulak niya na maging pambato. Ano? Ang problema siya, hindi mo rin maintindihan ang tindig niya sa issue eh. Ha? Ano siya? Ayaw niyang bumoto sa impeachment ni Sara. O paano ka ngayon makakakuha ng suporta para sa kandidato niya na si Marojas? Hindi naman karespeto ang stand niya ni Erese. Yun ang problema kay Erese. Yun ang problema sa kanya. Kasi inaano niya, pinapalabas ni Erese, si Marojas ang qualified. O kaya lang, paano nga magiging qualified? Ikaw ang nagtutulak kay Marojas na maging kandidato. So kailangan mo ang suporta ng ibang mga politiko. O paano ka makakuha ng suporta kay Marojas? Dating nga sa botohan sa impeachment, hindi daw siya bubuto eh, sabi ni Egay Erese. Ayaw niya daw makialam sa impeachment ni Sara. Away lang daw yan ng Marcos at Duterte. Ay wala. Yun ang problema dito kay Erese. Kaya, siya lang naman ang nagtutulak kay Marojas eh. Pero, kung maganda sana ang stand ni Erese sa mga issues, susuportahan siya ng mga tao. Kaya lang, pagdating sa impeachment ni Sara, ayaw niya eh. Sabi niya, ayaw ko dyan na bumoto, hindi ako magpa-participate dyan. Sabi ni Erese. O ngayon, kung hindi ka magpa-participate dyan, anong stand mo? Hindi daw kasi siya hindi daw siya pro Marcos, hindi din daw siya pro Duterte. Hindi naman yan usapan kung pro Duterte ka o pro Marcos ka. Ang usapin diyan, naniniwala ka ba na may sapat na ebidensya para i-impeach si Sara? O ba't hindi ka boboto? Tapos ngayon, tinutulak mo si Marojas. Paano ka makakakuha ng support para kay Marojas? Kung ganyan ang ano niya. Yan ang problema diyan kay Erese. Sa oposisyon, hindi naman susuportahan yan si Marojas. Kasi ang oposisyon, anti-Sara, anti-Duterte. Tapos ikaw, Congressman Egay Erese, hindi mo sinusuportahan ang panawagan ng oposisyon na i-impeach si Sara. Tapos ngayon, kukuha ka ng suporta sa oposisyon para suportahan si Rojas sa pagka-presidente sa 2028. Parang ang labo niya. Di ba, mga kabunyog, mga kawan? Ang labo niya. Yan yung problema kay Erese. Di ba? Ayan. Mga kabunyog, itong tungkol dito kay Matibag, bukas na lang natin to ipaliwanag. Medyo mahaba-habang talakayan yan. Bukas na lang ang take ko tungkol dyan kay Matibag. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.